dito kung saan malapit yung Ferris wheel, makikita natin na abot na rito. Ito na yung pinakadulo nitong SM by the Bay. Tapos ganito na siya kahaba ngayon. Kung makikita nyo, abot na siya doon. Alright, tignan ko lang kung makikita natin dito. So eto na siya ngayon, oh. Etong SM Prime Reclamation dito, malapit sa may Lime Resort. Makikita natin etong heavy equipment. Kanina nakita natin na may katabi tong trailing hopper dredger. Ito yung dredger na mahaba, tapos kumukolekta ng buhangin sa ilalim at ikinakarga doon sa may yung parang barge na malaki, yung trailing hopper dredger. Ang nakikita ko nakalagay dito ngayon ay Jin Xiong. Yung nakalagay dyan sa itong parang ginagamit na heavy equipment na nagdi-drill dito. Nakahuwig ng mga oil exploration, di ba, sa mga karagatan. So ang nangyari ngayon ay natanggal nila yung buhangin na dating tinambak nila dito. Kung maalala nyo, nung huling nagbablog tayo dito, eto, puno na to ng buhangin. Mataas na nga yan actually. Mataas na siya. Parang lumalampas na siya dito sa kinatatayuan natin. Yung buhangin na nandito noon. Ngayon, bumalik na yung dagat. So, nung nakita natin dito sa may drone, lapit tayo rito, yung dito sa may seascape ay bumalik na yung view. Kaya pala noon, naglagay sila ng karatula na magbabalik na yung view, yung sea view dito sa may seascape. Ito na nga yun. Mukhang siguro nagkaroon ng ano dito, case about dito. Mukhang nanalo siguro etong seascape or Lime Resort. Hindi ko sigurado, pero baka. Kaya tinanggal nila yung buhangin na napakadami na, tsaka nakakapal na buhangin na itinambak nila dati dito. At ngayon, eto na, bumalik na yung ano, yung dagat. So ang buhangin ngayon ay nandun na lang banda. Pero napansin natin dito, yung buhangin dyan ay dire-diretso na papunta doon sa may Pasay Harbor Reclamation. Parang ano na, nagko-connect na, tsaka mas malapad na siya ngayon, mas malawak na siya. Marami tayong nakikita dito na mga cutter suction dredger. Ito naman yun. Yan, yung parang may dalawang mahabang poste sa magkabilaang gilid. So may dalawang hose dyan na humihigop ng buhangin mula dito at parang tinatambak banda ron, dinadala dun. So yun yung pinagkaiba nila, yung trailing hopper dredger, parang meron siya malaking pang hakot ng buhangin, tapos ikaarga niya dun sa barko at dadalhin sa kung saan man niya itatambak. Ito namang cutter suction dredger, ito yung humihigop ng buhangin gamit yung roller sa ilalim, tinatambak doon. So napakalawak na pala ng ano, ng naabot ng reclamation dito. Tsaka ibang-iba na siya, oh. Bumalik na yung dati, yung dating dagat. Pero hindi lang natin alam kung gaano kalalim yung nahukay nila dito. Diyan, kasi punong-puno ng buhangin dati to eh. Napakalawak na. Marami tayong nakikita mga sasakyan na ano na umaandar diyan ngayon, paikot-ikot. Kasi mukhang ano na, nasiksik na nila yung lupa diyan sa ilalim. At palayo na ng palayo yung reclamation na ilalagay nila dito or nagawa nila dito. So mapapansin natin na continuous at active yung reclamation project ngayon dito sa Manila Bay, dito sa may SM Prime Reclamation, at dito sa may Pasay Harbor Reclamation. Ayan, mas ano siya ngayon, mas maraming heavy equipment and mas maraming gumagalaw ng dredger. Itong cutter suction dredger, tsaka yung kanina yung
trailing hopper dredger. Marami tayong nakikita na gumagana ngayon dyan. Dati sobrang taas na ng buhangin dito. Ngayon makikita natin na nawala na yung itinambak nilang buhangin dito at ibinalik nila yung dating itsura nitong bay dito o itong part ng Manila Bay dito. Binalik na nila yung tubig. Punta naman tayo sa may MOA at doon naman tayo mag-observe. Dito na tayo sa may JW Diokno Boulevard. Patawid tayo dito sa tulay. Ang daming mga nakaparadang sakyan dito. Parang may development nangyayari ngayon dito. Ayan. Kung dito tayo pupwesto, makikita natin dyan, oh. Napakalawak na ng naitambak nila dito. Ito yung ilalim ng tulay dito sa may JW Diokno Boulevard. At dito makikita natin yung mataas na buhangin dito. Tapos may excavator doon na gumagana ngayon. Parang may kinukuha siyang buhangin sa ilalim, tapos dinadala niya dito. Tapos doon, ang daming mga mga trailing hopper dredger, yung mga dredger dyan dito sa may SM by the Bay. Ang lawak na ng buhangin dyan, oh. Ikot tayo dito, tapos punta naman tayo sa may Mall of Asia. Dito naman tayo, silipin natin yung banda rito sa may SM by the Bay. Parking. Ito may center stage. Ito ngayon yung SM by the Bay. Ito yun, oh, ganda, oh. May ano dito, electric charging station. Ito yung e-vehicle charging station nila. Makikita natin dito, merong dalawang EV charger. So ang nakalagay dito ay for EV charging only, courtesy next user. Hindi ko lang alam kung gumagana ba to, pero nakikita natin may mga cone dito. So ibig sabihin hindi pa siya totally gumagana or pwedeng gamitin. Kasi siguro baka hindi pa siya allowed na mag-charge dito. May mga cone pa dito. Sayang. Ngayon, magmula dito, makikita naman natin etong cutter suction dredger na nandito malapit mismo sa harapan ng SM by the Bay. Dito, tanaw na natin etong dredger na to, etong cutter suction dredger. Meron tayong nakikita dito na mahabang tube or pipeline, gano'n, no? Tapos parang doon nila dini-discharge yung buhangin na nakolekta ata. Ayan. So meron yung etong cutter suction dredger, meron yung roller sa ilalim na humihigop ng buhangin dito sa ilalim ng tubig, at yung buhangin na may kasamang tubig, na may kasamang latak, sama-sama na yan papunta ron sa may banda ron. Dito malapit sa tapat nitong Ferris wheel.
Isa sa mga papansin natin dito ngayon sa mga batuhan dito ay etong mga basura na nakakalat ngayon dito sa may gilid nitong SM by the Bay. Malapit lang dito sa may etong dredger, cutter suction dredger. Ito yung mga basura na inaanod, itong mga nagdaang bagyo, yung mga basura na galing sa iba't ibang na bayan dito sa Metro Manila.